Isang magandang araw na naman, magandang buhay, Kuwait OFW na naman tayo. At si Amiga, Amiga, ano ba yan gagawin mo yan? Ito ang miswa na may meatballs. Miswa na may meatballs. Ayun, no? Kaya pala binilog-bilog mo to. Ganun. Burger patty na binilog-bilog. Para mabilisan. Burger patty pala to. Ginawa lang ni Amiga. Para siyempre, mas malasa na. Burger patty yan. Ginawa lang ni Amiga. Binilog-bilog lang niya. At ito yung gagamitin ni Amiga na hobby. Yan, miswa. Yan, may sabaw. Sabi ko kay Amiga, damihan ng sabaw eh. At mahilig nga kami ni Amiga sa mga sabaw. At may beef cubes. At sa mga bago sa channel namin ni Amiga o sa mga dati pa sa channel namin ni Amiga, ito nga ay bagong bigyan namin washing machine. Share kami dito sa flat at hati-hati kami dito at kasi nasira na yung ating washing machine dati. Sabi ko nga nung nakaraang video natin at naiba na rin yung ayos natin. Sinubukan natin itong ayos. Ayan o. Kung 4 na rice cooker, ibig sabihin 4 na kwarto po ang nandito ngayon. At yan din po ang naghati sa ating bagong washing machine ngayon. Kaya shout out po sa mga OFW katulad namin. At alam niyo yan na kapag tayo ay na isang OFW, may mga gamit tayo na naisira ay may mga kasama tayong nakakahati-hati natin, lalo na pagkagay itong importante sa ating pang-araw-araw na buhay, kasama sa buhay katulad ng washing machine, microwave. Yan ang mga kailangan natin sa ating pang-araw-araw or gamit dito sa abroad. Yan ang napaka-importante, lalo ng microwave at washing machine. Tama, Amiga? At si Amiga ay gagamit ng sibuyas at saka bawang. Yan lang mga gagamitin mo, sibuyas, bawang, beef cube at saka ito yung burger patty na ginawang balls. Yung simpleng-simple lang. At dito na ni Amiga ipiprito itong malamang ang kanyang meatballs. Ito po ang ating nasirang washing machine na dito. Pwede pa naman siya pero mahirap kasi yan. Dito, nilabas namin ni Amiga. Ito yung isang washing machine namin. Ito yung matagal din namin nakasama yan. Siguro 5 years din nata namin nakasama yan. At sana itong isang to lampasan niya yung 5 taon na yan. At ayan, dyan muna siya, pwede pa naman. At yan ay, ito yung Midea. At ito namang nabigyan namin ngayon, ito yung Wansa. Mukha lang malaki yung isang yon, yung luma. Malaki lang siyang tingnan pero pares silang 12 kilos, no, Amiga? Parehas lang. Ayan. Si Amiga ng kanyang meatballs, ipapride lang niya muna yan. Bagong mantiga. At sana panoorin niyo po yung aming mga video ni Amiga ng mga buhay ko OFW. At yung last upload namin na video, yung ating pangmalakasang malaking tilapia. Tingnan niyo po kung gaano kami kalakas ni Amiga. Kumain lang ng ulam pero sa kanin medyo mahina kami sa kanin, ulam lang kami malakas ni Amiga. At mukha lang talagang malakas kami kumain kasi puro pagkain po yung aming halos dito sa video. Pero parte po ng ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang sa mga pagkain ang kumain. Dahil wala po dito ang ibang gagawin kundi kumain, gumala. At siyempre bawal ang mga gimmick dito. Ang pinaka-gimmick nyo, kapihan lang. Hindi sa Pilipinas, pag sinabing gimmick, inuman eh. Dito hindi po, kape lang. Saka siguro, kaya na rin natin naiwasan ng uminom kasi hindi na rin tayo sanay uminom. Kaya, itinuloy na natin. Kaya parang, uminom pa naman ako pero hindi naman po ganun na dati na siguro pa-shot na lang. Pero hindi na natin na pina-priority ang pag-iinom ngayon. Ang priority natin ngayon ay ang pagkain. Ayan, dito mo lalagay lahat yung Amiga, no? Pupunin ni Amiga to. Itong berding yan. Malaki na, madami-dami na rin nga laban ang ginawa nito. Matagal na rin namin kasama ni Amiga yan. Yung aming berding kaserola yan. Pangit pagka berding yung kaserola, oh. Nangingitin ng ilalim eh, oh. Kaya lang natin si Amiga na ang ginagawa ni Amiga kasi medyo mahirap po bumili ng gasol ngayon dito sa Kuwait.
para makatipid po kami, ang ginagawa niya, kasi ito po, minsan mahirap kong hanapin sa bakala o sa tindahan to eh. Kaya ang ginagawa namin ni Amiga, nagtitipid kami, pinapakuluan muna namin, pagka mga sabaw-sabaw, tapos saka po namin inilalagay dito, para madaling na po yung kuluan. Tama ba, Amiga? Kasi sa ngayon, kasi ang hirap niya hanapin dito sa Kuwait, kasi ano ba dahilan ng bakala? O yung bakala o yung tindahan dito? Pero baka dito lang sa lugar natin. Hindi namin alam kung sa lugar lang namin dito sa Salmia o sa ibang lugar din ng Kuwait. Kasi dito sa amin, sa may Salmia, mahirap pong dito. Buti na lang po, dalawa po ang aming lutuan. Ayan po, dalawa rin po ang aming usul dito. Kaya pag naubos, medyo hindi rin po ganun ka problema. Kasi nga, dalawa yung aming lutuan. Yan na. Yan, sige, tapos na yung kanyang itong meatballs. Yan. Sabi nga natin Amiga, ito ay burger patty, bilog niya lang, kaya mas malasa yan. Kasi yung patty naman, malasa naman talaga yan. At ready na yung ating, kung lang to Amiga, gigisa mo lang ito sibuyas, bawang, tapos pagkagisa niyan, talagyan niya bawang, cubes. Beef, syempre, beef, ano to? Kaya beef cubes. Yeah, beef cubes, para lasang beef. At saka, siyempre, kumbaga parang, itong sabaw na to, kumbaga parang, masarap to ngayon kasi nga mainit ang panahon dito sa Kuwait. Saktong-sakto ngayon. Kasi summer na po dito sa Kuwait. Yeah. Dito na rin tayo kumuha. Dito na rin tayo kumuha, siyempre. Di ba? Sabi naman to beef balls lang piniprepare. Para lasang beef din. Oo. Kaya nagtatrabaho kami dati ni Amiga sa restaurant. Gawain ng restaurant niya. May mantiga na dyan, kung anong pang-isa. Diyan na rin sila kumukuha ng mga mantiga na kung alam niyo lang. Ayun, at saka yun na tayo gagawa ng pang-isa natin kasi mas malasa yan. Sabi nga ni Chef Arvin, nanonood din kami, mas masarap yung pinagprituhan na kasi mas malasa. Yes. Pero depende po kung ano yung ipinahito nyo, baka kayo, huwag naman. Katulad lang ng mga ganitong mga chicken, mga beef, mas malasa yan. Yan, ilagay na ni Amiga yung kanyang pinakuluang tubig. May tuloy ko lang Amiga yung kwento natin ng nakaraang video natin. Sabi nga natin, habang tayo nagluluto, may kasamang kwentuhan, may kasamang kung paano kami nakapunta dito ni Amiga. Si Amiga, anong year ka nakapunta dito, Amiga? 2016 nung nandito si Amiga. Tapos ako, 2013 nung nandito ako sa Kuwait. Tama ba? 2013, Amiga? 2013, kaya 11 years na tayo dito sa Kuwait. Mag-12 years na sa Kuwait pala. At kahit pa paano naman po, ay maganda naging experience ko dito sa Kuwait. At hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong nahirapan sa ating mga trabaho kasi kalimitan po na naging trabaho ko ay lakad lang po, malapit lang sa bahay namin yung naging trabaho ko. Ngayon lang po ako sumakay o transportasyon dito sa bago kong trabaho ngayon kasi bago yung naging trabaho ko ngayon sa Kuwait. Ngayon lang po sa loob ng 11 years ko dito, 12 years sa Kuwait, mag-iisang taon pa lang po ako sumasakay ng transport or yung van po dito para sa pagpasok. Kasi kalimitan po ng trabaho dito malapit yan sa bahay namin, nilalakad ko lang. Kaya mas marami pang nalibot na ano sa kaya Amiga, mas marami siyang nalibot na lugar kaya sa akin kasi hindi po ako masyadong magala nandito po ako. At si Amiga, mas maraming napuntahan sa akin yan. Mas marami po naging trabaho nga sa akin si Amiga kaysa sa akin eh. Si Amiga, na late na dumating yan, 2016. Marami pa naging trabaho sa akin yan. Kaya ako, naging kumpanya ko po dito, pangatlo pa lang po ito. Si Amiga, pang ilan mo na ito, Amiga? Marami, no? Bali, siguro pang 4 o 5 ni Amiga na kumpanya ngayon. Bago siya naging permanent dito sa kanyang trabaho ngayon. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming negosyo ni Amiga sa Pilipinas, hindi ganun kalakasan ng kita. Meron kaming jeep at tricycle, hindi pa rin kinaya
kumbaga kahit gaano ko kasipag, pag sa Pilipinas ka, ika nga, sabi nga kulang ang sipag mo sa Pilipinas. Kailangan ng diskarte. Napaka-importante ng diskarte. Kasi kung masipag ka lang, kukulangin ka, mabibitin ka. Kaya nagpasya po kung sabi ko kay Miga, balik abroad ako. Mag-abroad ako, hindi pwedeng ganito lang tayo, yung pagod lang. Ito na nga, yan na nga. Yan na ba, Miga, yan? yung miswa. Malakas. Pangmalakasang miswa. At yan po ay siguradong ubos. Yan, ngayon. At, kasi nga, mahilig nga kami sa sabaw, Miga. At ito nga yung ating meatballs. At tuloy ko yung kwento. Ituloy na nga natin yung kwento. At yun nga, sabi ko nga, sa Pilipinas kailangan mo lang ng kailangan mo rin ng diskarte, hindi yung basta masipag ka lang. Hindi pwedeng basta masipag ka lang. Kaya yan, bumalik ako dito 2013 at unang naging trabaho ko dito, restaurant. At isa akong waiter, taga-silbi. Ika nga. At yun, medyo yung restaurant na yun, medyo busy. Kaya Chinese restaurant kasi yun eh. At saka medyo busy siya. Talagang para siyang fast food. Para siyang, alam niyo yun, Jollibee na hindi siya nauubusan ng tao. Lalo na pagka mayroon. Pero restaurant siya. Kaya yung ating naging trabaho, minsan lang ako magbanggit ng napapagod ako. Doon talaga napagod ako. Kasi talagang sabi ko nga, pagka sinabi ko at inayawan ko na yung isang bagay, kahit nga tao, pagka inayawan ko na ayaw ko na. Kumbaga parang sabi ko, Amiga, pagod na ako. Nag-resign na ako. Sabi ko, Amiga, pagod na ako. Yun, kaya nag-resign na ako. Tapos nag-resign ako, napunta na ako sa retail, yun, sa sales. Sa akin, yun, dinagdagan pa niya Amiga ng tubig. Kaya sabi ko kay Amiga noon, sa retail lang magkatrabaho, sa sales nga. Yun, dun sa trabaho kasi yun, sobra kong naging para tayong yung restaurant lang naman na yun. Ewan ko sa iba, dito sa Kuwait. Kasi nga, sobrang kilala yung restaurant na yun. Busy, at saka yung kumpanya niya maganda. Marami rin kaming naging training. Ang pinakayo ko na yung training eh. Yung kada araw-araw. Gigising ka pa ng umaga. Gigising ka ng umaga para magte-training ka. Tapos kung ano-ano pang tatanong. Alam mo yung marami ka nang iniisip sa buhay. Marami pang itinatanong sa iyo tungkol kung ano-ano pang history. Yun yung pinakayo ko. Kaya sinabi ko yung trabaho mong yun, hindi trabaho yun eh. University. Yung kung ano yun, sabi ko, araw-araw yun. Magbi-briefing kami, meron kaming tuwing buti sana kung once a month eh. Hindi eh, araw-araw eh. Kumbaga parang hindi na siya makatarungan, alam mo yun. Parang araw-araw kang tanungin tungkol sa history, tungkol sa kung anong pagkain. Kaya ganun talaga. Siguro parte ng buhay yan. Malaki rin Kahit naman naman ito. sa amin eh. Ganun. Kaya doon sa mga nagbabalak pala mag-abroad, at sabi nga ninyo, kung tapos na kasi pag-aaral, dito hindi pa po. Kasi ang kumpanya dito sa abroad, hindi ko lang alam ha, sa iba o sa ibang lugar, baka ganyan din po. Yung hindi ka pa nagkakakan. Tapos hindi pa tapos ang pag-aaral mo. Kumbaga kailangan pa rin ng mga history. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung lugar ng kusina namin, bagong ayos na kusina ng Amiga. Ayan o. Nice namin yung Amiga. Kumbaga, pagka nagtrabaho kasi dito sa ibang bansa, marami pa bang, hindi lang trabaho ang gagawin mo eh. Pag sinabi mong kunyari, sa retail ka, magbebenta ka lang, hindi. Mag-aaral ka pa rin. Kaya kami ni Amiga, pagka nasa bahay na ayaw na rin namin ng natatanong, ayaw na rin namin ng makulit. Kasi nga, marami kaming customer, marami kaming nagiging, hindi lang pagbebenta ang ginagawa namin, nag-aaral kami ni Amiga eh. Kumbaga parang yung kumpanya na puntahan namin medyo standard. Kumbaga, ika nga eh, kahit pa paano, dapat alam mo ang binibenta mo. Hindi pwedeng basta magbebenta ka lang. Dapat alam mo ang history, alam mo ang technology ng mga yari, sapatos, yan. Kaya hindi pwedeng, kaya kami ni Amiga, sabi nga namin, gusto namin minsan pag nasa bahay kami, tahimik na lang, o kaya mga kwentuhang good vibes lang. Kaya pag kami mayroong mga problema, ayaw na namin yan. Kasi nga, problema na kami dito sa abroad eh. OFW kami na
alam mo na, nagtatrabaho na marami kaming isipin sa buhay. Ayaw na, paglabas namin sa trabaho, gusto namin, wala na kami iniisip. Kaya gusto namin good vibes lang, kalma-kalma lang, yung mga ganun lang bang mga bagay. Kaya pag uwi kami ng Pilipinas, yung magbabakasyon, or nasa Pilipinas na kami, ayaw na namin nag-iisip masyado at ayaw na namin ng problema. Gusto namin enjoy lang. Yun lang. Kumbaga, happy lang. Yun lang gusto lang naman natin eh. Kaya, sana, darating ang araw, ganun lang. Kapi lang, enjoy lang, good vibes lang. Kumbaga, kung may problema man, kung walang solusyon, huwag nang problemahin. Wala nang solusyon eh. Ang problema kung walang solusyon, huwag nang problemahin. Move on na. At ano nasa amiga, tinigman mo na. Sarap. Masarap. Ano ba yung ginagawa mo? Miswa. Miswa na may meatballs. May Ayan, meatballs. Ayan. Ang ating Luto na. tanghalian dito sa Kuwait. At ngayon ay day off namin amiga. Mga amigo at amiga. Kaya relax, nagkikwentuhan tayo habang nagluluto. Para nalalaman nyo rin yung aming experience ni amiga. At para malaman nyo kung hindi lang basta trabaho ka lang kasi dito sa abroad. O magbebenta ka lang. Kumbaga, nag-aaral pa rin po kami ni amiga. Training, yan. Marami rin pong training. Eto na nga. Dito na nga tayo sa ating tigiman na naman. At dalawa to. Kasi dalawa to. Gawa ng amiga, bakit dalawa to? Kasi nilagyan niya ng chili garlic. Ayun. Ayaw kasi ni amiga ng medyo ng manghang. Kumakain siya manghang pero ayaw niya talaga ayaw ko dati kumakain siya ng manghang. Ngayon ayaw niya na. Tama ba amiga? Gusto ko pero nag-iiwas ako kasi nga sa acid ko. Ayun. Pero kumakain naman siya ng manghang. Pero kaya dalawa to. Ito manghang to. Naging chili garlic. Ito yung kanya. At titikman na natin. Siyempre dito tayo sa manghang. Kasi gusto ko sa mga gayetong may sabaw, mayroong konting sipa ng anghang. Ang ating miswa with meatballs. Yun o. Tikman natin. Masarap to. Lalo na sa ganitong panahong mainit. Hindi kasi mainitan. Hindi. Ngayon naman kasi summer nga din sa Kuwait, pero siyempre nasa loob ka naman ng bahay. Sa loob ng bahay, laging pag nasa OFW ka, lagi ka naka-aircon. Alam niyo yan, mga OFW, yung nakaka-relate sa amin, na sabi nga, summer dito sa Middle East, pero hindi natin maramdaman kasi nga, lagi tayong naka-aircon. Kasi nga, dito sa inuupahan namin ni amiga, kasama na ang kuryente dito. Kumbaga, kuryente tubig, kaya ang aircon dito wala nang patayan, yung tubig naman dito ay kasama na rin sa aming upa, renta. Kaya dito sa Kuwait at tingnan natin. Mainit Ang renta namin dito sa Kuwait nga pala halos 20,000 monthly. Kung i-convert niyo sa peso. Parang itong kwan dito, yung flat dito parang sa ating condo, di ba? Para kami naka-condo pa rin ni amiga. At ang kaibahan lang, may kasama kami sa loob ng flat. At kasi kung makukunin namin ni amiga tong flat na to, medyo malaki, nasa 50,000 o 60,000. Kaya ang ginawa namin ni amiga, nagparenta kami dito ni amiga, kami yung flat owner, tapos kumuha kami makaka-share dito. Tapos yun, naghati-hati kami. Tapos sa amin tong master bedroom to eh. May CR na to, tapos yung iba walang CR. Walang CR. Sa labas yung CR. Tapos yung sala, nagpagawa kami ni amiga ng dalawang partition. Yun yung ginawa namin ng dalawang kwarto. Tapos hindi naman iba rin sila sa amin, kaya ang ginawa namin, malaking sala. May sala pa rin kami. Hindi namin sinakop yung buong sala na gawing kwarto. Kasi gusto namin ni amiga, kumbaga, komportable nga. Kumbaga, hindi namin maramdaman na masikip kasi ayaw namin eh. Kasi, kumbaga, parang OFW na. Gusto namin, pag uwi namin, komportable, tahimik, malinis. Yun lang naman. Kasi nga, galing sa trabaho. Pero bago na, baka lumamig na to, amiga. Tignan natin. Mainit, maanghang, at masarap. 3 M yun. Mainit, maanghang, at masarap. Gawa ng aking amigang asawa. Ito nga yung yung meatballs. Na, tignan natin yung ginawa ni amiga na meatballs. Na burger patty, binilig-bilog niya lang. Lapad yan di ba? Binilig-bilog niya lang. Napakadaling gumawa. Napakadaling nga. Kaysa ikaw pa yung magtitimpla ng meatballs mo. Pag mabilisan, kasi nga,
Kakagising nagluto na. So, malasa na, di ba? Malasa na ka. Nantihan mo na si amiga. At salamat at sa walang sawang kainan. Yun. Sana supportahan nyo kami. Amiga, paalam ka na. At diretso ako kain dito. Don't forget to like and subscribe po Don Guidote channel. Ingat at respeto sa bawat isa.